Magandang gabi! Pilipinas, ako si DJ Antoinette. Kaupod ko diri si DJ Loverboy Randy. Amon ginatamyaw kag ginaabi-abi ang amon Iloy sa Major sa Pilipino. Dr. Lenny Francisco kag labi na gid ang amon nga pinalangga nga maestro, Dr. Romuela Cantaradas. Maayo lang dira nga pagpamati, sir. Kag amon man ginatamyaw ang mga estudyante dira sa STI West Negros University. Ang oras naton subong alas 8 sang kagabihon nga wala untad sa pagsubaybay sa amon mga istorya. Kag kamo nagapamati diri sa Edukasyon 112. Sa mga estudyante dira nga night shift ang klase, padayon kami nagapahanumdum nga magpuli gilayon bangod hindi naton mapaktan ang tiyempo subong. Hindi na da magtabo-tabo pa sa mga sala nga tao. Maghalong gid kamo sa pagpauli. Kag sa mga wala dira ginhalungan, ari lang diri si Loverboy. Ang bot sa kambing na may bang... Ikaw bala DJ Antoinette, kadamo ka gid na balaan nga kantuntuan, no? Hindi na naton pagpahulaton ng atong mga listeners. Kag kami magabalik sa madali nga minuto mga listeners. Small, medium, large. Amanda ang mga sizes ng favorite ko nga Angelina. Pero ako extra large. Can you teach me how to bungee? Oh yeah. Kapoy saot Nak, merienda time! Wow! My favorite merienda! Angelina! Mapino, humukumok, kag namit gid niya. Pao, ubos na yan ba? Saot na tuliwat na ka. Nay, busog na ko bala. Ano gusto mo? Na-appendix ko? Angelina Bake Shop. Mapino, humuk-humuk, kag namit gid ya. Ano ba ang ginaulan nyo? Bakal na! Kag kami nagabalik mga listeners. Kag kami nagapati nga kung ikaw may istorya, i-share mo. Kag kung ikaw may istorya, hindi na pagtugo-tuguwa pa. Ipaambit na diri sa Edukasyon 112. Ang istorya naton subong nga gabi, magapulutan ninyo sa mga leksyon. Ilabi na gid sa mga kabataan, nagapamati kag magapahanumdom sang maayo nga pamatasan. Ini nga istorya, pagkatawgon naton nga ang daga at ang mga hayop sa sakahan. Ang kwento ng Ang Daga at ang Mga Hayop sa Sakahan. Sa isang malawak na sakahan, may iba't ibang mga hayop na alaga ni Don Carlos. Sila ang itinuturing niyang mga katulong sa pagsasaka at negosyo, ang kanyang mga pinagmumulan ng yaman at pagpapala. Magsigising na kayo! Paparating na si Don Carlos! Tumigil ka nga, manok! Ang ingay-ingay mo! Oo nga, napakaingay nyo. Napakaaga pa para gumawa. Meow. Meh! Andiyan na nga si Don Carlos! Kaya magsigising na kayo! Mga alaga ko, kayo magsikain na. Pagkatapos pinakain ni Don Carlos ang mga hayop, agad naman silang kumilos at mga ito at gumawa ng kani-kanilang mga gawain. Samantala, si Daga na naninirahan sa kagubatan ay kilala sa pagiging maliit at sa kanyang pagkamaalam sa mga pasikat-sikot ng gubat. Dahil sa kanyang kailitan, madalas siyang minamaliit na ibang mga hayop. Isang araw, habang pakantang-kantang namamasyal si Daga, ay napadaan sa sakahan. Siya ay kinutya at tinatawanan ng mga hayop doon. Ang ganda naman ng araw! Ang sarap mamasyal! Nandito ka na naman.
Umalis ka nga dito. Pag makita ka ng ibang mga kasaman ko dito, tiyak, mapaparusahan ka. Nandito na naman ang maliit na daga? Ang mga maliit ay wala talagang magagawa. Ay, kaawa-awa. Kayo naman! Bakit ba ang sama-sama ninyo? Hindi ba pwedeng maging masaya lang? Mas ka nga dito? Hindi ka na babagay dito! Me! Hindi nyo alam ang kaya kong gawin. Kapamalay nyo, marami akong alam na hindi nyo alam. Me! Nakapapatawa ka ba? Saan mo yan? Hindi namin kailangan ng tulong mo! Kung tutuusin, isang tadyak lang kita. Tiyak, patay ka. Pakiusap! Huwag niyo akong sasaktan! Kung ako inyong pananayain, mangangako akong hindi na ako magpapakita kailanman sa inyo! Agad dumating ang pusa at sinubukan siyang habulin. Ngunit maagap si daga at nakaiwas. Bumalik siya ng kagubatan at doon umiyak. Sumapit ang gabi habang nagtutulog ang mga hayop sa sakahan. Biglang sumigaw ang baka. Nasusunog ang sakahan. Magsigising kayo. Lahat ng mga hayop ay nagising sa gulat at nagtakabuhan palabas. Sa pagtakbo nila papunta sa kagubatan, nakita nila ang isang malaking leon na nakaharang sa daan. Mwahahaha! Wala na kayong kawala. Ang sarap-sarap ninyong kainin. Ako ang hari ng kagubatang ito. Lahat ng mga dayo sa teritoryo ko ay nakukuha ko. Sinubukan ng mga hayop na tumakbo, pero mabilis ang leon. Sa labis na takot na nadarama ng ibang mga hayop ay hindi nila nagawang tulungan si kambing. Nang biglang lumitaw si daga. Mabilis na tumakbo si daga papunta sa bitag. Kung saan nakulong ang kambing, gamit ang kanyang maliliit na ngipin, kinagat niya ang mga lubid na nagubuklod sa matalim na sanga. Nabitawan ang bitag at nakawala ang kambing. Nagulat ang leon at ang mga hayop. Hindi nila inaasahan na kaya palang makatulong ni daga sa ganitong paraan. Gamit ang kanyang kaalaman sa mapasikot-sikot ng kagubatan, matagumpay na iniligtas ni daga ang lahat ng mga hayop mula sa mamababangis na hayop at nakarating sila sa ligtas na lugar. Napakatalino mo pala! Patawad sa aming pagmamalupit sa'yo. Mali kami sa pagtingin namin sa iyo. Tawarin niyo kami daga! Dahil sa amin ang husga at pangungutya sa iyo, sa kabila ng aming kasamaan, ay nagawa mo pa rin kami tulungan! Utang namin ang aming buhay sa iyo, daga. Maraming salamat, daga! Mula noon, tinanggap at iginalang na ng mga hayop si daga. Natutunan nila na ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nakapatay sa laki o anyo, kundi sa pag-unawa, pagtitiwala at pagtulong sa isa't isa. At ang aral na matutunan dito mga bata, huwag maliitin ang kapwa base sa kanyang pisikal na kaanyuan. Dahil kahit sino, gaano man, kaliit ay may kakayahang tumulong at magbigay ng pag-asa.
Kagamuyad to ang istorya nga, ang daga, kag ang mga hayop sa sakahan. Hala, lover boy, kanami gid balas ang istorya naton sa sining nga gabi. Ugani DJ Antoinette, hindi nga malingaw lang kita, may ara pagid kita nga matun-an sa sina nga istorya. Nga dapat, hindi naton husgaran ang isika pareho base lamang sa iya nga panggwa nga kaanyuan. Tumpa ka dyan, lover boy! Kag amo ina ang aton tandaan mga listeners. Kag diri na lang nagatakop ang aton nga istorya sa subong nga gabi. Magapadayon pa kamo sa pagsubaybay sa amon mga istorya. Nga kung sa diin madamo gi kamo sang matun-an. Hanggang sa muli mga listeners, diri lamang sa paborito nyo nga estasyon sa radyo. Ini ang Edukasyon 112. Hey girl, I'm waiting on ya. I'm waiting on ya. Come on and let me sneak you